everyone, good morning. So ayan, sa wakas matatapos na ako sa isang linggo na diet guys ng low iodine. So hindi lahat yun required ha. So kung hindi naman required ng doktor nyo na mag low iodine kayo, wag nyong gagawin guys, kasi masama din yung masyadong mababa yung iodine sa katawan natin. So kasi nire-required lang yung low iodine diet kapag ikaw ay tatanggap ng radioactive iodine. So kasi yung iodine na yun guys is para sa mga may hyperthyroidism or may cancer sa thyroid, mga ganon. So sa akin kasi is may hyperthyroid ako, kaya ayan, schedule ko na tomorrow sa radioactive. So parang capsule lang yata yun or tablet na ipapainom sa'yo. Ibig sabihin nun is kaya ang suggest ng doctor sa'yo is mag low iodine ka before 1 week before ka tatanggap ng radiation sa katawan, kasi magkakaroon ka ng radiation sa katawan guys. So yung ipapainom kasi sa atin na may mga hyper is iodine na yun. So kapag bago tayo sumalang sa ganun is sasabihin sa atin ng doktor na mag low iodine tayo. So bawal yung mga maalat, mga ganon. Bawal yung masoy. Kaya dapat bago kayo kumain or basahin nyo yung mga label ng mga pagkain, kasi dati guys hindi ko talaga binabasa yung mga label. So yun, ngayon ko lang binabasa yung mga label na required sa akin na mag low iodine ako, kasi kailangan yun para yung gamot na ibibigay sa akin is tatalab siya dito sa thyroid. So ayun, tomorrow na yung schedule ko. So I hope na maging okay na ako guys, kasi yun naman talaga yung gusto ko, yung gumaling ako. So medyo napapansin ko nga na medyo nag-iiba na yung boses ko, kasi so yun nga, parang namamalat na yung boses ko, kasi ipapatigil kasi ng doktor sa'yo yun yung maintenance natin sa thyroid. So hindi tayo pwedeng uminom ng maintenance natin na gamot. So ang pwede lang is yung para dito sa heart, kasi ang pag hyper ka is magpapalpitate ka talaga guys, hindi mo mapipigilan yun. So ayun, yun lang yung tuloy-tuloy na inumin mo. So pero yung dito pang control dito sa thyroid is hindi yun pwede inumin. So parang nag-iba na nga yung boses ko eh. So kasi 1 week na bukas yung hindi ako uminom ng pang-control ko ng thyroid. So parang nag-iba na. Parang minamalat na ako. So hindi ko pa alam kung anong magiging effect sa akin ng iodine guys sa katawan ko. So hindi naman gaanong mataas yung dosage na ibibigay sa akin ng doktor ko, kasi pang outpatient lang ako, kasi ang required na kailangan mo mag-isolation sa hospital is yung 15 cm yung gamot na radiation na ibibigay sa iyo. So sa akin kasi is 14, so mababa pa siya, kaya sabi sa akin ng doktor ko hindi ko na kailangan mag-isolate sa hospital. So pwede ako mag-isolate dito sa bahay lang, pero hindi naman siya gaano siguro mataas. Kaya sabi ng doktor, if tinanong ko siya if pwede ako mag-open ng store ko, so sabi naman niya wala namang problema daw yun. So hindi naman siguro, kasi hindi yung mga customer ko naman guys is hindi naman nila ako makakasama 24 hours. So yung syempre pag yung mga bumibili lang, saglit mo lang din naman yun na bibigyan ng service yung mga customer mo. So hindi naman nila makukuha yung radiation sa katawan mo. So in-explain lahat yun ng doktor ko guys, and
thank you sa doktor ko sa St. Luke's. Talagang St. Luke's, guys. Kasi magagaling talaga yung doktor sa St. Luke's. Siyempre, pag alam natin magagaling, private, siyempre, asahan na natin yun na mahal yung bayad. So, update ko kayo kung magkano lahat yung nagastos ko at kung ano yung effect ng gamot sa akin. Kasi malay mo, di ba, parehas pala tayo ng pinagdadaanan or may thyroid ka, tas natatakot ka na magpa-opera or magpa-radioactive iodine. So, 'di ba? At least may idea kayo pag napanood nyo tong video na to, may idea kayo para hindi kayo matakot. Kasi ako, hindi naman ako natatakot kasi tinanong ko naman sa doktor ko kung anong magiging effect nun sa katawan ko. So, parang wala lang naman daw. So, kailangan lang is inom ng tubig para mailabas yung radiation sa katawan para bumaba siya. Kasi doon lalabas yung radiation, guys. Sa ihi, ganon. So, yun. Abangan nyo yung update ko pa about sa thyroid ko, and I hope na gumaling na ako, guys, kasi alam niyo yun, marami pa akong gustong plano, marami pa akong gustong ma-achieve ng mga ganong bagay. So I hope may natutunan na naman kayo dito sa vlog ko, guys. So, saka na tayo magba-vlog ng about sa sari-sari store kapag magaling na talaga ako, guys. So, sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para yung mga i-upload ko pa is lagi nyong mapapanood, guys. Kasi, di ba, yung mga ina-upload ko is based on my experience dito sa sari-sari store ko and for my personal life. Thank you, everyone. Bye-bye.